Amen? Glory to God. Napakaganda pong tingnan ang mga kapatid na Diyos na nag-iisang pumapalakpak sa Kanya. Ang Friday ay kinasasabitan ng bawat isa. At bago dumating ang Friday, hinahanda na ng Diyos ang bawat puso natin. Kasi mayroon tayo ini-expect sa Diyos sa ating buhay spiritual na ipagkakaloob na. Ganun ba ang ating mga puso isipan? Kailangan po ganon. Kasi po kailangan na more sa Kanya. Amen? Parang tuloyin po tayo ng mga wisdom na kailangan natin sa mundo ito. Amen? Na tanging sa Kanya lang po natin makukuha. Amen? So marami pong salamat sa pribilehiyo na pagkaloob ng Diyos sa oras na ito, sa iyong mga lingkod, at pagtitiwala po niya sa Kanyang salita na nilagay sa ating puso, at ang kalaman, karunungan, at ang kaunawaan na dapat pasalamatan niya. Amen? Dahil sa Kanya lang po nagmumula, sabi na maliit man yung mga kaibagan na po sa Kanya, dapat natin po pasalamatan. Amen? So, isang privilege po ang pagkatiwalaan ka ng Diyos sa Kanyang salita. At bigyan ng pagkakataon para ihayag ang Kanyang banal na salita. Dahil kung titingnan po natin ang tao sa buong mundo, bilyon. Pero sabi nga, makalat ka na ikay napon ng Diyos para tumayo at sa Kanyang mga salita. Ito po ang privilege. So, sabi nga nito, huwag po natin naisip kasi ang responsibilidad po at accountability na nakahayag ng salita ng Diyos malaki po. At hindi po natin ginampanan sa ating buhay. Kaya nga po ang mga ngaral kaya ang buhay po niya ay binago ng Diyos katulad po ng kanyang buktungan. Dadaan ka po sa ganong kaparaan kasi pag hindi po nagre-replace po yung ating sarili at yan po ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Dahil po ang ating Diyos ay siya po ay banal. Sabi na, banal po siya sa lahat po ng ating gagawin ay may kabanalan sa harapan niya. Amen? So, siya lang po yun na may katangian ng kabanalan. Karamihan po sa atin bilang Kristiyano, pag narinig po ang word na holy o holiness o kabanalan, parang ang nagiging agwat natin napakalayo sa Kanya, diba? Kasi tinitingnan po natin ating sarili na hindi kasukat kapantay ng Diyos. Pero sa umaga po ito, malalaman po natin. Mayroon po siyang ibinigay sa atin para yung kabanalan na yun nasa sa atin sa bawat araw. Tandaan po natin yun. Kasi po kung hindi po yan ang ating isipin, mayroon pong kaaway na siyang kukuha ng mga bagay na yun at ilalagay kayo doon sa dati muli ng pagkatao. At yun ang cause para tayo magkaroon ng agwat sa Kanya. Tandaan po natin na tayo po ay mga anak ng Diyos. Pero wala na pong makakabawi yan. No? So yun po yung katotohanan. Pero may kaaway na may sabi na bibiglan tayo. Isip, sabi na itong polito na gumagala yung deception. Napakahirap po. Kung wala pong Espiritu ng Diyos sa atin, maliit na bagay na tinatap ang isipan sa atin na hindi natin namamalayan. At pag nagkataon, hindi natin napapansin, nakikita natin na tayo ay naapektuhan. So sa pamamagitan lamang po ng Espiritu Santo na nasa ating buhay, ay malalaman po natin lahat ang awang kaaway. At makakalakad po tayo
ng ayon sa kalooban ng Panginoon na may kabanala. Amen? So, sa umaga po ito, nagpapasalamat po sa Panginoon. Even sa atin po, sabi ko, Lord, tulong na rin po ako na i-explain ang nais mo kasi po ito yung active work na nasa sa iyo na punin yung katangin, ikaw lang ang mayroong katangian. At kailangan po taglay ng isang mananampalataya o mga mananampalataya ito ang katangian nito. Dahil kung sila po itatayo sa kanilang sarili at kaisipan, sa panahon ngayon, napakahirap na po na maging isang banal. Kung hindi po natin alam kung ano ang kaparaanan ng Diyos para sa ating buhay. Amen? Yun po yun ang nagaganap na minsan dumadaan na yung panghihinaan tayo kasi nagkasala na nag-dumayon. Doon po, nagiging ano, and then Satan will grab that opportunity. Doon po yun. Pero tandaan po natin, sa umaga po ito, ituturo po ng Diyos yung dalawang bagay na yun na ginawa niya para sa atin, para yung righteousness and holiness po ng Panginoon ay nananatili po sa atin. Amen? So, handa na ba po ba ang ating mga puso para sa kingdom po? Tayo po yung manalangin sa Panginoon kasi siya po yung source ng lahat. Hallelujah! Panginoon, salamat muli oras na ito, maging po sa iyong presensya at sa iyong Espiritu na sa aming kalagitnaan. Salamat po sa umagang ito dahil loob mo po, Panginoon, na kami magtipon-tipon sa lugar na ito upang katilang Diyos muli sa riwaya ng pakinggan ang mga salita. Salamat sa pagkakataong pinagdalon mo sa bawat sa amin. Natunay nga na ito po yung nagtuon at naglagay at nagbigay ng pangkataong katulad nito sa amin upang Panginoon marinig ang iyong magsalita. Salamat po sa mga pagpapala namin pong tatamuhin at ikaw nga po ang tumilos aming kanagitnaan. Lord, salamat for itong piniklin po namin, Panginoon, ang tagumpay mula sa iyo. At nailat po kami namin binabalik sa iyo ang pinakamat sa papuri sa pagkakina. Sa tamang pangalan po ng Panginoon. Amen. Amen. Actually po, wala po siya doon sa PowerPoint. So, ninais ko po na kaya nga po holy kasi lahat ng bagay holy. Actually po, itong libro ito ay nakadanas po ako ng persecution and trial and some are involved. So, alam ko po na ang kahit ng Panginoon ang holiness. So, natulok man na nakita ko ang gano'n. It's completely ibinatan ko po. Kasi kita-kita po ng Diyos. So, ganun sabi po, wala pong ano gano'n kasi mga bagay pang dapat isi-special. So, alam niyo po ang ibig mo sabihin. Napakahirap po sa isang ama na ang isang anak ay nakikita yung direklamo. Mahirap sagutin kasi tinuruan mo siya. Pag magkamali ka, babalik sa iyo. So, ingat. So, dumaan po ako sa mga ganyan, spiritually. So, kailangan po natin ilagay sa tama. In which na, ang salita po man din natin Diyos na hanap po ay paganalan. So, ngayon, pakinggan nyo na lang po ang boses ko para maulaman po natin ay wala po doon sa PowerPoint. So, sa umaga po ito, ang pamagat po ng message ay, without holiness, no one will see God. Ulitin ko po, without holiness, no one will see God. And Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord.
And Matthew 5 verse 8, blessed are the pure heart, for they will see God. Matthew 5:8, blessed are the pure heart, for they will see God. Mapalad nga po yung malinis ng puso at siya po ay nakita ng Diyos. Hallelujah. Sa umaga pong ito, pag-aaralan po natin that He is loving, just, merciful, and gracious. Ito po ang kanya. But when the word holy is applied to God, it does not signify one single attribute. That is the word holy. A call attention to all that God is. Ito po yung attribute na pag sinabing kabanalan, ang port na ating isipan ay sa kanya. Ito po yun. Yung sinasabing katangian niya na mayroon lamang siya. So, it reminds us that His love is holy, His knowledge is holy, and His Spirit is holy. Yun po yun. Exodus chapter 15 verse 11. Sabi dito, in the Old Testament, they done something to become holy. The Old Testament people, God teach them how to do sacrifices, ceremonies, and offering to Him. By doing this, they become holy. So yung kaparaanan po ng sacrifices, ceremonies, and offering, ito po ang ginagawa ng mga tao noong panahon para sila maging banal. Pero ito po ay temporary lang. Temporary lang po. Itanda po natin yun. There are many Old Testament people that God chooses to do or perform offerings, ceremonies, and sacrifices to Him. Doing this thing, I show Him holy. But God required and command these people to bring an offering to do the sacrifice and ceremony so that he and she become holy. So, iba po ang kaparaanan sa panahon ngayon. Why? Because Jesus. Para po natin manginat na tayo po natin yun. So, sa panahon na yun po, nakikita po natin na hindi po nakatupad ang tao. Pagsamantala lang, hindi sa replacement lang yun. So, nagiging panaan, tapos gano'n naman bumabalik. Hindi po katulad sa kasagot mo yan. Na sa New Testament, na ginawa natin sa Panginoon. Now, what does the Bible say about holiness? What does it mean to be holy? Ito po yung ating point ngayon. Amen. So, ang pinag-usapan po natin ay kabanalan. Ano bang ibig sabihin ng holiness? Para makita po natin, ibig sabihin niya, this meant is avoiding sin. It's being set apart from the world and stay undefiled. Ibig sabihin, walang dogis or free from stain or cleanliness. Ito po yun, yung kanilang holiness. Holiness means wholeness to say that God is holy. It refers to the wholeness, beauty, and abundance life that overflow within the Godhead. Sabi dito, is ever nothing. There is unbroken, undamaged, unfallen, completely complete, and until within herself. At siya po ay buo. Hindi po siya bumabagsak o kompleto pagdating po sa completion. Perfect po siya. Holiness is the harmony of all the virtues. Ano ba yung sabihin dito? Ang kabanalan po ay pagkakatugma
sa lahat po ng kasalingan. Malalim na Tagalog. The Lord has not one glorious attribute alone in one exists, but all glorious are in Him. Sa Kanya po lahat, yung kaluwalhatian. As a whole, this is a crown of His honor and the honor of His crown. Yun po yun, ang kabanalan ng Diyos. His power is not His choice jewel, nor His sovereignty, but His holiness. So yung kanyang kapangyarihan, hindi po yung tampok ang sabi na sa kanya o yung kanyang kapangyarihan, but ang kabanalan ay sa tuyo sa kanya. Holiness means perfection in the sense of completion. Yun po yun. Perfect po siya doon sa completion niya. Wala po tayong makikita. When Jesus, the Holy One, come exhorting us to be perfect, mismo si Jesus po ang nagsalita na tayo po ay maging perfect. Sa kanya po nagmumula yun. He was inviting us to do life of wholeness and holiness. Na si Jesus po ang nagsabi na ang buhay po natin ay maging ganap o buo at maging ganap. So, kautusan po yan. Sabi dito sa Matthew 5:48, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng iyong Ama na sa langit. Siya po yun. Jesus come to make broken people whole. Kaya po siya bumakas para yung mga nabuhay ay kanyang buhay. Remember po na ang occupation po ni Jesus is a carpenter. No? So bumubuo siya. Ginagawa niya. Ito pinapanday niya yung buhay natin. Manais ng ating Ama. Sabi dito, we need to change our vocabulary and we need to start walking in our identity of holiness. Kailangan po natin baguhin ang ating pamamaraan at lumakad po tayo doon sa sinasabing may kabanalan. Ang gusto po ng Panginoon. Here is the simple idea to help you to do whatever you need the word holy or sanctify in the scripture, replace them with the heavenly language of holiness and completion. This will give you a clear insight into what Jesus has accomplished. Now, how do Christians today of perfect holiness? Paano po ang Kristiyano sa ngayon makalakad siya ng perfect holiness? Tanda po natin na ang holiness from God is perfect. So, ma-impart po sa atin yun bilang po Kristiyano through Jesus Christ. We need to examine it. What is meant to be holy? And how we become a new person and through righteousness and holiness, which the scripture also advocates. Be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God. God is a true righteousness and holiness. God is a true righteousness and holiness, which says Ephesians 4:23 and 24. Sabi dito, ito mga verse po na nilagay sa Tagalog para maunawaan po natin. Sabi dito sa Ephesians 4:23 hanggang 24, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikha sa inyo kalarawan ng Diyos na kanyang katuwiran at kabanalan. So, ito yung sinasabi sa Krista. Katulad ng kanyang katuwiran at kabanalan. Now, yun ang gusto ng Diyos sa atin. No? Kaya nga po, through Jesus, matanggap po natin lahat po na tumanggap sa Panginoon at nagkaroon po ng
kaligtasan, meron pong taglay na kabanalan at katularan ng Diyos. Amen? Okay. What does the Bible say about holiness? Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan sa kabanalan? And what does it mean to be holy? No? Doon po sa 1 Peter 1, 13 to 16, sabi dito, kaya nga ihanda ninyo ang iyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatanungin ninyo kapag naghayag na si Kristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Verse 15, yamang ang Diyos ang humilang sa iyo ay banal, dapat kayong magpakabanal. Ano man ang iyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Tinutukoy ko ni Peter from Leviticus chapter 11:44 and Leviticus chapter 19 verse 2. So ano sinasabi ba dito sa 1 Peter? Sabi niya, magpakatatag at sabi dito, lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin. May inaasahan po tayo na dapat, kaya nga po, hindi pwede pumasok sa ating isipan ang ating agwat bilang kabanalan sa Diyos. Kasi mayroong pagpapala na binibigay ko sa atin. Amen? So bilang mga anak, sundin natin po ang Diyos, wag po yung hilig, doon po nagkaroon ng problema. Yung ating sarili ang ating tinitinawit na hindi po yun gusto ng Panginoon. So yun po yung sinasabi noon. Ngayon, first, let's look at the God holiness. What does it mean that God is holy? Passage like 1 Samuel chapter 2 verse 2 and Isaiah 6 verse 3 are just two of many examples of passages about God holiness. Another way to see it, absolute perfection. Absolute perfection, sabi dito sa 1 Samuel 2 verse 2. Kayo lamang ang banal, Yahweh, walang matutulad sa iyo, walang ibang kanlungan ang mga matuwid liban sa iyo. Doon po yung sinabi sa lumang tipan sa Samuel. Siya lang po, kaya nga siya ay absolute perfection. And Isaiah 6 verse 3, wala silang tigil ng pagsasabi sa isa't isa ng ganito, banal, banal, banal si Yahweh, na makapangyarihan ang kanyang kanunguran laganap sa kanunguran. So sa kanya po din-describe doon sa lumang tipan ang kabanalan na sinasabi. Sa Hosea 11:9, sabi po doon, hindi ko pinilama ang bigat ng aking puot, hindi ko muling sisirain ang Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao ang banal na nasa kalangitan ninyo at hindi ako paparito upang magwasa. His being is completely absent of evil, of praise, of sin. Nakikita po natin dito na ang kanyang pagka-Diyos ay wala pong kasalanan. James 3, verse 1, verse 3. Huwag sabihin ninyo man kapag siya'y dumanas ng pagsubok na tinutokso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso ng masama at hindi naman siya tinutokso ang sino. Kasi lang po natin yun, pag dumating tayo sa kanila ng Diyos, hindi po tayo ito. Kasi siya po ay makulit. Perfect po siya. Ngayon, ano sinasabi doon sa Hebrews 1:13? At hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob
na umasa sa mga pangako niya. Yun po natin ang verse ngayon, no? Kaya nga po, ang ating pananaw, hindi maging agwat ang kabanalan ng Diyos. Kasi may mga saliyot niya ating pong mga kampan. No? And He is high above in any other. And no one can compare to Him. Siya lang po yun. Sa awit 40 verse 5, ito, kung ang panghasan kung lahat ay sabihin, mangangamba kong mayroon magbibigay. Yun po yun, yung sabi nga dito. Wala siyang katulad, nag-iis siya. God holiness pervade His entire being and shape or His attribute. Ano ba sabihin ng pervade? Lumaganap ang kanyang shape, yung katao, and His pagka-Diyos and His attribute. His love is holy, His mercy is holy, and even His anger and wrath are holy. Paano naging holy ang anger and wrath? Holy anger and holy wrath, these concepts are difficult for human to grasp, just as God is difficult for us to understand entirely. So, paano natin masasabi na ang kanyang galit ay banal, di ba? Hindi po kayang abutin ang ating isipan dahil ang papasok sa atin nagagalit, di ba? Kaya nga si Jesus, nakita natin sa temple, di ba? Ano ba ang reaksyon ng Panginoon doon? So, hindi kaya natin maabot yung pag-iisip kung ano talaga ang kalooban ng Diyos, bakit ginawa, di ba? Bakit nagsalita siya ng ulupong na hindi maganda pakinggan? Di ba? So, masasabi natin na kasalanan, pero nabasa po natin, narinig po natin na siya po perfect, complete, holy. No? So, itong mga bagay po nito na dapat na itanim sa ating espiritu. Kasi pag pumasok ang ating kaisipan at narinig natin itong mga ganitong salita sa Biblia, sabihin natin, no? Bakit nagagalit sila sa iba na? No? So, kailangan maunawaan natin yung lalim na sabi nga ang pag-iisip ng Diyos ay hindi natin pag-iisip at ang kanyang kaparaan na pinag-iisip. Ngayon, kung dumadating sa atin yung mga bagay na tayo magkakaroon ng tao haka-haka, we have to pray. Ang Holy Spirit sa paunawa sa atin dahil pati hindi po boss ng holiness ng God ay magkakaroon tayo ng kasability na banat siya. Nandito natin ang sarili. Magkaroon tayo ng God. No? So, kailangan po malalim ang pag-unawa natin sa kapanalan ng ating Panginoon. Ng ating Diyos. Okay? What does it mean for us to be holy? When God told Israel to be holy in Leviticus 11 and 19, He was instructing them to be distinct from the other nation by giving them a specific regulation to govern their life. No? Napakaganda naman po kasi nag-specify po ng kanang Israel. No? At the time po, dahil po hindi nila sinunod ang mga sinasabi ng Panginoon kaya nagkaroon tayo na ng pagkakataon sa Pilipinas. Diba? So, mapalad tayo ngayon. Israel is God's chosen nation and God has set them apart from all other people's group. Siya po yung kung titingnan po natin sa panahon noon, sila po yung experiment ng Diyos na tao. Kaya po sila kung titingnan natin, maraming dinanas na persecution, trial, lahat doon po. Experiment po sila ng Diyos para sa tao sa katauhan. They are His special people and consequently they were giving standard that God wanted them to do. Live by so the world will know that they belong to Him. Kaya po yung ginagawa ng Diyos sa kanila para patunayan na sila po yung pinili ng Diyos sa tao na iba. Diba? Kaya tingin niyo po, kung tingnan po natin, pag-alala ng lumang tipan, si Abraham po, yung pinangako po ng Diyos. Kaya po tayo bilang Kristiyano, kasama po natin panalangin ng
Kasi sila po, yung mga henerasyon ngayong paglilin po nila, ang pangako po ni Yahweh kay Abraham, sangkit po yun. Kaya pag nanalangin po ang mga Israelite, tinutugod po nila, because God had covenant to Abraham. Yun po yun ang ano. Kaya minsan po manunod kayo ng mga ano, gano'n. Kami yung pinagpala, gano'n sila. Kami sila ka-pon. Dahil pag nanalangin po sila, sagutin talaga na yung Panginoon. Kasi yun lang yun, pangako mo sa amin, sa aming Abraham, hindi na hindi na matatanggap ng Panginoon. Kasi pinot niya na eh. So yun po yun, ang kapangyarihan. Kasi silip talaga sila sa standard na kung ano pa ano ng Panginoon sa kanila. Kasi chosen po sila eh. Ng Diyos. Pero sa biyaya po ng Panginoon, tayo ngayon ay nasala dito. No? Meron po tayo katangian na mana sa kanya. So, maliban pala natin ang Panginoon. Okay? When Peter repeat, do not apart from the word and to the word. Kailangan po tayo na hulwalay sa mundo ito at ang patakaran po ng Panginoon ang ating dapat masundin. We need to be living by word, by God's standard, not the word. God is not calling us to be perfect, but to be distinct from the word. Hindi po tayo tinawag na Diyos para maging perfecto, kundi tinawag tayo para iba tayo doon sa mundo. Kaya nga po tayo, sabi nga na, tayo yung asin at ilaw. Diba? Na wala yung mundo ito. Iba. Kaya nga po ang sabi, pag tayo anak ng Diyos, hindi po tayo bungkot, hindi tayo ulo. Diba? So, ang mga privilehiyo po, titingnan po natin dahil sa ating trabaho. Kung titingnan po yung mga ginagawang maliliit na bagay sa ating buhay ng Panginoon, na iba, hindi kayo makikita nyo na bukod tangi ang sabi nga. Priority, palagi ang anak ng Diyos. Diba? Kasi yung po yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Na iba, kaya nga, masasabi natin, tingnan mo sila, lalo na sa panahon ng trabaho, diba? Marami kayo. Ikaw yung napili sa hindi. Madalas po yung maganap sa atin kasi ito po yung gusto ng Diyos sa atin. Iba sa mundo. No? Yun po yung nakikita sa atin. Ngayon doon sa 1 Peter 2 verse 9, sabi nito, kaya alam ng Diyos kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Ang mga tapat sa Kanya. At kung paano maparusahan ang masama hanggang sa araw na sila'y hukuman. Sabi nito, it describes believer as a holy nation. It is a path. We are separated from the world. We need to live without reality in our day-to-day life. Which Peter tells us how to do this. And 1 Peter 1:13-16. Sinabi ko na buhay. So kailangan po natin na ang ating buhay sa paglakad sa araw-araw hindi po kaparihas doon sa mundo ito. No? Actually po itong message na ito, nagarap sa atin itong book na ito, na napakahirap sa isang bagay na lalo na ito na rinaranak ang Panginoon. Pero sa dikdik ka sa mga criticism, sa persecution, ngayon, kung hindi mo alam i-handle, ano naging katayuan mo? Kasi ang tao po, kahit gumawa ka ng isang daan kabutihan, pag nagkamali ka ng isang kabutihan ng nawawala, titignan po yung isang na markas yung kitang-kita po yung bakit. Mabuti eh, yun lang yung nakikita namin. Kaya yung po yung so, lahat po tayo dadaan. Maingat po tayo sa gano'n kasi pag nagkamali po tayo, ang husga po sa atin ang mundo. Lalo na po sa particular na ating trabaho. No? Mahirap po ipaliwanag dahil minsan ang pinapaliwanagan mo hindi po abot ng kanyang pag-iisip. Dahil ang kanyang sarili ay hindi mo maunawaan. So hindi po niya mauunawaan ang sasabihin mo. So yun po kayong struggle. Hindi mo pwede insist ang sarili mo kasi hindi niya mauunawaan ang sarili niya. Once na naunawaan niya ang kanyang sarili, doon lang niya makikita at mauunawaan ka. So yung mga ganung bagay,
kapag si-share o ilista, kailangan after ka doon sa kausap mo. Huwag mo ipagpipili yung nais mong ano. Kasi dadating na ang panahon yung katotohanan, magtatanala ko sa kanya. Kasi pag hindi po, magkaroon na tayo ng trouble, which create na pareho na kayo. Pareho na kayo sa mundo, di ba? Yun ang ano doon. Kailangan sit apart tayo doon. Sa mga katuwiran, hindi lang sana kundi sa krititungo natin sa ating kapwa. Amen? So, kailangan po yun natin. And we have not placed our faith in God's Son alone to save us from our sin. Then, our pursuit of holiness is in vain. So, we will must first make sure we are, ito po yung isang prerequisite ng God para sa atin. Para magkaroon tayo ng kabanalan, sabi nga dito, kasi lahat po, kung wala ito, lahat po ng ating pagpapatuloy sa Panginoon ay magiging baliwala. So, sabi dito, we must first make sure that we are a born-again believers. Ito po yung titingnan natin sa ating sarili, tayo ba ay isinilang na muli o born-again o tinanggap natin ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Ito po yung kailangan natin ilagay sa ating sarili. Kung ito pa ba ay talagang nakmumula sa ating puso o emotionally tayo. Kasi pag hindi po natin makakamtan ang kabanalan. Kasi ito yung una, kailangan po ma-renew o yung regeneration. Mabago ang ating buhay. Yun po yung isang definition po na pagiging banal. If we truly are believers, then we recognize that our position in Christ, authority, especially sit up from the world. Kung tayo po'y alam natin na tayo po'y binago, binay sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng kaalaman sa mga bagay sa Diyos na ayaw niya na tayo ay makipag-compromise sa mundo. So makikita po natin yun kung tayo po ay born-again. Doon sa 1 Peter 2 verse 19, after all, we have a relationship with the living God, then we must daily live a set-apart life, not trying to blend in which the world, but instead living according to God's word as we study the Bible and grow in it. Kaya nga po kanina si Brother Gilbert, encourage po tayo na magpasa po tayo ng Biblia kasi doon po tayo lalago po ang kakaroon ng kaalaman sa kanya, tayo po nagiging makyon. No? Kaya nga nabibis po ako doon sa isa nating kaibigan, pag kami pa nag-uwi, di po ang sinasabi niya na hindi ka na kailangan magbasa, yun ang yung target, magbasa ng Biblia, magbasa ng Biblia. Natin nalaman ang kalungan ng Diyos kung ang Biblia po natin ay puno ng ang abot doon sa sulok. Diba? Kaya pa ang magandang itsure ko ng Biblia, yung ano na siya, marumi na, katakano. Ibig gamit siya. Pero kung malinis po siya, makita natin, alam na natin. Diba? Doon lang sa ano, pati nga doon sa Matthew, yung pan-display lang, diba? So, ang gusto ng Diyos, ginagamit sa araw-araw. Ang ating, diba? So, ang Biblia po gano'n. Para po tayo mag-grow, mag-aral. No? Yung ang sinasabi na, living according to the Word, to God's Word. We have to study the Bible para tayo lugbo at maging matod. Ngayon, how can I live a holy life? Paano ba tayo mabuhay na may kabanalan? In order to address the question of how to live a holy life, we must first understand what holy means. To be holy means to be set apart. Sinabi ko na nga, sa kasalanan in Eden, sin in Eden, dalawa po yun. God is holy completely, separate from everything that is evil. Sa 1 John 1:5, ito ang aming narinig sa kanyang at ipinahayag naman ng Diyos
na ang ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. Ibig sabihin, sino ba yung ilaw na binabanggit sa Biblia ay ating Panginoon. At ang sabi, walang kadiliman sa kanya. Ibig sabihin, walang kasalanan, walang mahigit na complete siya. So, yun po yun ang dapat na makita natin sa ating buhay. God called us to be holy just as He is holy. But it is vital to understand what apart from God. If it's impossible, we must have to be holy Spirit, indwelling us and filling us with His holiness. We can only live a holy life through the power of the Holy Spirit. Remember this. Makakapamuhay lang po tayo ng may kabanalan pag ang Espiritu Santo ay nananatili sa atin. Amen? Kapag sinabi po sa kanyang salita na we are the temple of the Holy Spirit. No? Ngayon, paano ba yung first step para po tayo mabuhay ng may kabanalan? The first step to live a holy life is to accept Jesus as your Savior. Ito po yun. Hindi po magiging banal tayo kung hindi po natin in-accept si Jesus as Savior. No? Ito po yun ang pinakaunang kanila po. Ephesians 1 verse 13. Kayo may naging bayan ng Diyos, kayo'y nanalig sa Kanya matapos ninyong narinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, ipinangako ng Diyos bilang tapat ng pagkahirang sa inyo. So yun po yung kailangan natin. Kaya nga po yung mga ngaral para marinig natin ang salita niya. Ang magdita ng Espiritu Santo na nasa atin sa tuwing papaunawa ng salita. Once we have taken that step of salvation, we are declared righteous. Remember what? Yung kaligtasan po natin tinanggap, we are declared righteous. Ang kaligtasan ngayon. Sabi doon sa Roman 5 verse 1. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan niya mayroon lang tayong kapanakatan sa harapan ng Diyos. Roman 5:1. So malinaw po na pag alam po natin na tayo po ligtas, nalulung po we declare the righteous sa ating holiness. In Roman 5:1. So malinaw po na pag tayo po ay tinanggap natin ang Panginoon at sure tayo yung assurance salvation na nasa atin, ang kabanalan po ng Diyos ay nasa atin. No? Huwag po natin isipin na agwat natin pagdating sa kabanalan ng Diyos. Dahil ito nagganap po sa atin. Naging doon po tayo at mayroon tayo assurance at salvation. Gano'n po yan. But what does it look like to be righteous, to live a holy life? In 1 Thessalonians 4:3-8, ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sino man sa kanyang pag-aasawa. Bakit immorality dito ang palaging lumangin? At hindi sa pagsunod lamang ng pita ng laman. Tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa ganun, hindi yuyurakan ni naman ang karapatan ng kanyang kapwa, may pupugayan man ng dangal. Tulad ng binagi sa inyo, noon pa at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay ng may kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sino mang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nakakalog sa atin ng kanyang Espiritu Santo. So hindi pwede tayo na gumawa ng bagay na ito. Kasi magiging sabi nga yuyurakan, di ba? Yuyurakan yung apakan natin yung kaya
si Paul po in-emphasize sexual purity as part of the holy living. Bagay na ito. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality. That is all, you should learn to control your own body in the way that is holy and honorable, not in passionate love like the people who do not know God. So bakit sinasabi rito? Dahil po yung ating sarili, titignan po natin doon sa ng Diyos, na ito'y pag-aari na ng Diyos, tinubos na ng kanyang dugo, hindi na para sa atin. Kaya ang ating mga sarili ay gamitin natin para sa kaluwalhatian niya. No? Yun po yung gusto ng Panginoon. Kaya nga po sa ating pagkilos o pagkikilok sa bawat araw, titignan po natin palagi ang direksyon ng ating buhay kung yung maayon. Malalaman po natin dahil ang Espiritu Santo na nasa atin sa magsasalita. Kung ang bagay na iniisip natin o gagawin natin ay nauukol sa Diyos o sa mundo nito. Kailangan marunong tayo makinig. Dahil pag hindi po, ito po yung mangyayari. Hindi tayo mas-apart sa mundo, kundi makukompromise tayo sa mundo. Ingatan po natin, lalo na po sa communication, yung ating pagkasalita, yung pagpapalitan po ng puro-puro sa pananalita. That is an spirit, hindi po natin. Simple lang po yun. Pero wag na hindi po natin alam kontrolin ang ating sarili, papasok po yun. If this na tayo naghiwalay na mabibless, hindi magdadala ka ng tao, mabibigatan ka, yung mararamdaman, yung dala-dala niyo. Dahil hindi nyo nagbigat, parang pintuan yan eh. Hindi lahat ng tao pawapasukin nyo. Diba? Hindi lahat ng sarili na dumating sa inyo pawapasukin nyo. Yung mararapat lang na para sa Panginoon na ikalalabok ng ating espiritu na bagay. Kaya nga po ako, glory to God, may kapatiran dito na minsan ang kita siya ng atin. Minsan, natawagan ko sa kahit namiss ko yung pag... Meron tayong mga kapatiran na pag nagsisimba yan, nalugoy yung karakasan mo. Mahanapin mo yun eh. Kasi nagiging ano yun siya, yung pagpapala ba? Diba? Kasi, alam mo eh, ang direksyon, maliban lang, kung siya may pinagdadaanan. So, anong gagawin mo? Kung naman, ayun siya. Diba? Sabi na yung na, huwag natin tingnan yung mga kahinaan ng bawat isa sa atin. Dahil ang kahinaan ko, wala siya. Yung kahinaan niya, wala ako. Huwag natin titingnan. Kasi pag titingnan po natin, ano ang nangyayari sa atin? Diba? Dito na ano natin na hindi perfect. Ang Diyos lang ang perfect. Diba? So makikita natin yun. Ngayon ang sistema kasi minsan, pag inaari na natin ating sarili tayo marunong, hindi mapasok ko yun. Hindi na po natin ang sinukilala ang ating kapatid. Hindi natin ay halimang siya. Hindi po. Kailangan po huwag natin titignan ng mga bagay na makakapag-ilay sa atin ang kahinaan. Huwag natin tatanungin na ating sarili, kundi tanungin natin ang Diyos kung nakikita natin sa ating kapatid ang mga bagay na kahinaan. At ang Diyos maliwanag na malalaman natin ang kasagutan. Kasi pag tayo po ang siyang nag-isip, papasok po ng mga negative. Bakit? Ang iniisip natin hindi malinis. Walang kamanalan. Ngayon, sino nung pipit ng ating isipan? Isipan. Po sa sarili natin ngayon. Dahil ito yung nakakaroon. Matapos mong isipin, ano nang handaman mo? Magulo. Wala yung kapayapaan. Dahil in-entertain mo yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Yung po na rin nila. So, ingatan po natin. Sabi nito, beyond avoiding sexual immorality and keeping sexual within God's design for marriage, we can live a holy life by being obedient to God in all areas of our life. Gagawin natin ang mga bagay na sexual immorality according to sa design ng God. Hindi sinabi na magpakarami kayo, magpakarami ang gagawin natin doon sa mga hindi kalooban ng Panginoon. Kasi sabi ng
nagdudulot ng damage sa ating buhay. Diba po? Mag-quote na ng Bible po, pero hindi naman ugma. At sabihin, kunawakan niya, ang isang, kailangan sa tagal Diyos, sabi ng dalawang talig. Diba? Kailangan alam po natin hawakan kasi may talig po yan. Pag hindi po natin alam hawakan, anong mangyayari doon? Masusugat na. Diba? Kailangan natin tulad ng pagputok ng baril, diba? Pinag-aaralan, kahit nakakala dito, pag-aaralan dahil pag hindi mo lahat ng bagay. Lalo na ang salita ng Diyos na kapag amen? Doon po sa 1 Peter 1:14 and 16, knowing and obeying God's word is the key. Sabi rito, sa John 7:7, sabi rito, italaga mo siya sa pamamagitan ng katotohanan at ang salita ay katotohanan. Knowing and obeying God's word, ito yung susi. Knowing and obeying. Okay, last po. So, kahit ganito lang siya. Maganda natin discuss kasi yan, pero very important. So, ito po yung conclusion. Sabi rito, some of us experiencing the dryness and congregation, and some others started to become, sabi rito, at anong ibang mga charges po ay sinasabing dry, o hindi po maranasan. Ano ba ang cause? Ganon, sabi nga, una po ay based po sila sa mga programa. Mga protocol sila. Pangalawa po ay divided in ministry. And sabi nga, human procedure. No? So, hindi natin nakikita doon yung kabanalan ng Diyos. But sabi nga, na noong pang sinasabi ko sa inyo, but at the Allied Christian Ministry, na palagi pong sinasabi na Espiritu Santo ang siyang nagdilig katulad po ng bukong aksyon panahon. Nasa pamamagitan ng Espiritu Santo na siya po nagkagawa, yung tama para may nagputa yung tamang kalagayan. Now, sabi rito, 1, we need to clean our heart and become holy life so that we can see that. Kailangan po malinis ang ating puso katulad po ng kinanta natin ng umaga para po makita natin ang Diyos. In order to maintain the presence of God, we must avoid the things that make our heart corrupt. And we must be disciplined, obedient, and submitted to the will of God and the leading of the Holy Spirit. Now, ito pong sabi dito, God at the origin of holiness. Justification imputed holiness. Sanctification, growth in holiness. The Word of God is standard of holiness. The flesh, the difficult of holiness. The heart, the focus of holiness. Behavior, the manifestation of holiness. Separation, the effect of holiness. Our speech, communication, at holiness. Amen? So, palapakan po natin ang Panginoon. Tayo po tumayo at tayo manalangin. Panginoon, maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Sa pag-alaw ko po ng salita sa bawat kasama. Pagbutas ko po ng spiritual na pag-unawa pag-inig sa mga salita. Lord, na sa pamamagitan po, may makapangyari na nasa po magbibigay ng pag-unawaan. Mga bagay, Panginoon, na mga spiritual na ano po, naririnig, kayo po ang yayaman nito sa mga puso upang Panginoon maging buhay at magawa namin ang nais ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa biyaya
na katulad po nito. Salamat sa iyong pagkilos bata sa amin. Lalo na Panginoon sa aming mga buhay na ito na nakikipagbak sa mundo nito. Panginoon, kung wala po kayo, hindi po namin alam ang inyong gagawin. Salamat sa kagaanan, salamat sa kapayapaan, kagalakan, kalakasan na aming sinasabi sa bawat araw. Dahil niniwala po kami, Panginoon, ikaw po nagsasabi na kami ay kasama niyo. Na kayo po ay hindi nakukulang ng pag-ibig niyo, Panginoon, sa patuloy na bumabalik ng aming mga buhay. At ikaw, Panginoon, kumikilos ng galit ng Espiritu Santo. Salamat sa pagpapatuloy, Panginoon, ng paglakad na ngayon sa iyong kalooban, kapagkat kang nais mo sa amin. Salamat doon sa aming mga kahinaan na kayo nagbibigay ng kalakasan. Sa aming mga kulangan na ang tinutunan. Sa aming Panginoon, paglakad na kayo yung protection ng aming mga buhay. Sa pangangailangan namin, Panginoon, kayo yung nagsusupply. Sa direksyon ng aming mga buhay, kayo po yung nagagabay sa amin. Lord, salamat sa mga pagpapala nito na patuloy bumubuhos dahil, Panginoon, ang biyaya mo, Panginoon, ay sapat sa aming Panginoon. At salamat sa pag-ibig mo sa bawat araw namin kung nararanasan. Na patuloy, Panginoon, yung pinadadaloy sa aming mga buhay. Salamat sa oras na ito dahil kami na rito. Niloob mo upang paging maranasan at marinig po ng mga salita. Salamat sa pagkakang katulad nito. At salamat sa patuloy mo, Panginoon. Pagbigay sa amin ng kaaphawan, Panginoon. Panginoon ang design na mag-aaral ng salita ng basa. Salamat sa kabila ng aming Panginoon mga opisyon na sa aming mga buhay. Lord, ikaw po ay nagkukontrol ito upang may time kami sa Panginoon na magsalita at mag-alam po ang mga sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkontrol ng mga bagay na hindi dapat